Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi niyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya." Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan ang hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y tiga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pong mabuting balita, makikita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao tungkol kay Jesus. May ilan na naniniwalang siya ang propeta o ang Mesiyas. Ngunit may iba namang nag-aalinlangan dahil ayon sa kanila, ang Mesiyas ay dapat manggaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem, hindi mula sa Galilea. Mayroon ding mga punong saserdote at mga pariseyo na gustong dakpin si Jesus, ngunit hindi ito nagawa ng mga bantay sapagkat namangha sila sa kanyang mga salita. Sa huli, makikita natin si Nicodemo, isa sa mga pariseyo na nagtanggol kay Jesus sa pamamagitan ng pagsasabing hindi dapat hinahatulan ng isang tao nang hindi muna pinapakinggan. Ngunit sa halip na makinig, ang ibang mga pinuno ay agad siyang tinanggihan at nilait. At sa ating pagninilay, mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapakita kung paano hinati ni Jesus ang opinyon ng mga tao. Hanggang ngayon, may mga taong handang tanggapin si Jesus bilang Panginoon. May mga nag-aalinlangan at may mga lubos na tumatanggi sa Kanya. Ang kwento ni Nicodemo ay nagpapakita rin ng isang mahalagang aral, ang pagiging bukas sa katotohanan kahit ito ay laban sa karamihan. Tayo rin ba ay bukas sa salita ng Diyos o tayo ay mabilis manghusga ayon sa ating sariling pananaw at paniniwala, katulad ng mga bantay? Hinahayaan ba nating maantig ang ating mga puso ng mga salita ni Jesus o tulad ng mga pariseyo, tayo ay sarado at matigas ang puso? Manalangin tayo. O Diyos, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Tulungan mo kaming maging bukas sa katotohanan tulad ni Nicodemo, na handang magsalita para sa katwiran kahit na ito ay hindi popular. Huwag mo pong hayaan na maging matigas ang aming puso, tulad ng mga pariseyo na hindi handang makinig sa iyong anak. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong kalooban at sundin ito ng buong puso. Tulungan mo kaming hindi basta manghusga sa iba, kundi laging magsuri ayon sa iyong liwanag. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tunay na tagapagligtas at Mesiyas. Naway palagi ka naming tanggapin sa aming buhay at ipahayag ka sa iba sa pamamagitan ng aming salita at gawa.
Amen.